Alright, sa kabila mga tol ng ginawa ng China sa ating AFP ay tiniyak naman nila 'no, na kaya rin nilang protektahan ang himpapawid na sakop natin, meaning yung airspace natin mga tol, ay kayang-kaya yang protektahan 'no ng ating AFP. Kailangan lang natin talagang magtiwala sa kanila, manalig sa kanilang kapabilidad, sa kanilang kakayanan, 'di ba? At bilang isang Pilipino, ikaw, naniniwala ka ba at nagtitiwala ka ba sa kakayanan ng ating sandatahang lakas? Kasi kung ako tatanungin mga tol, subok na yang mga yan. Tutuusin, subok na yang mga yan. Kung gera sa gera lang, laban sa laban, talagang handa silang lumaban. Pero dahil nga pinoprotektahan nila tayo, 'di ba? Ayaw nilang dalhin ang ating bansa no sa isang malaking labanan. Kasi mga tol, hindi lang naman sila makikipaglaban eh. Meron tayong mga kakamping bansa eh. Pero syempre, anong mangyayari sa ating ekonomiya kapag pumasok tayo sa labanan? 'Di ba? Anong mangyayari sa ating bansang Pilipinas? Ang dami nagrereklamo sa mga sahod nating mababa, ang dami nagrereklamo sa mga bilihing matataas ang presyo, 'di ba? Ang dami nagrereklamo sa patuloy na pagtaas ng mga billings natin, bills natin. Tapos kung papasok pa tayo sa giyera, ano mangyayari sa atin 'yan, 'di ba? So hinay-hinay lang, 'wag masyadong mainit ang ulo, 'di ba? Ayaw din nila siyempre ng gulo, though talagang namumuro na ang China sa kanila at kung sila nga lang ang masusunod baka pagtitirahin na nila yung mga Checkwang yan eh. Pero siyempre, nananaig pa rin sa kanila mga tol yung katapatan nila no, sa ating bayan na hindi namin dadalin sa kapahamakan ng ating bansang Pilipinas. Kaya eto mga tol, panoorin natin to, AFP. Tiniyak na kaya rin nilang protektahan ng himpapawid na sakop ng Pilipinas kasunod ng insidente nga nitong nakaraang August 8. Alright, etong balitang to mula sa PTV. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Umabot na nga sa himpapawid ang ginawang harassment ng China sa West Philippine Sea. O di ba dati madalas nating napapanood mga tol sa karagatan. Nang wawater cannon sila, nang haharang, nang babangga at etong ang last incident ng July 17 mga tol, meron tayong isang sundalong naputulan pa ng hinlalaki dahil sa harassment ng China. Ngayon, umabot na rin sa himpapawid. Airspace daw nila yan, jurisdiction daw nila yan. Bukod sa dangerous maneuver, kauna-unahang beses ding nagpakawala ng flare ang isa sa kanilang mga fighter jets sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force. At etong kauna-unahan na yan mga tol, ang sabi nga ni Secretary Gibo, ay maaari pa daw, asahan na natin o inaasahan na niya na masusundan pa to. Eto na kasi nagsimula na ang China mga tol eh. 'Di ba? Unang beses nilang ng water cannon, naging sunod-sunod na 'yan eh. 'Di ba? O eto, asahan na natin mga tol na magiging madalas 'yan kasi hindi na nila kailangan ng aircraft carrier para magpakawala ng ng mga jet nila. Yung mga jet nila mga tol nakaparada na diyan, nakatago lang diyan sa mga base nila, sa mga na-reclaim nilang island dito sa West Philippine Sea. Kaya ang bilis 'di ba? Habang nagsasagawa ng Maritime Air Patrol kamakailan. Pero noon pa man, may ganito na ring estilo ng panggigipit ang China. Kagaya na lang ng pagpapakawala rin ng flare mula sa kanilang inokupang feature sa West Philippine Sea. Ano, tignan mo. Meron na sila, tignan mo. Laki-laki niya, no? Kumpara mo yan. Kumpara mo yan sa outpost nating nabubulok na barko, mga tol. Tignan mo kung anong meron sila. May runway. 'Di ba? Eto, runway to eh. Itong nandirito. May mga gusali. May mga pier. Na nagsisilbi na rin nilang base militar. Ayon sa AFP, nangyayari ito sa tuwing nagsasagawa sila ng maritime patrol. Una nang sinabi ng AFP na may panganib na dala ang flare kapag tumama sa eroplano. From the aircraft is the first time that we have experienced that. From the bases is not the first time. There have been incidents in the past that a Philippine Air Force Nomad flight, piloted by no less than the Commanding General of the Philippine Air Force, he noticed that there were flares being fired. So dati pa sila nagpapakawalan ng flare kapag meron tayong eroplanong lumilipad malapit sa mga inukupan nilang base militar, mga nireclaim nilang island, nagpapakawala sila ng flare, mga tol. No, pero ito yung first time na yung flare hindi nanggaling dun sa base, nanggaling mismo sa jet fighter nila mga tol. Na alam naman nating delikado yan kapag yung flare na yon is napunta mismo sa ating aircraft dahil yun ay pwedeng ikapahamak ng mga sakay na yon at tila ba hindi
hindi alintana ng China na meron silang maipapahamak dahil sa mga walang utak nilang gawain. Katulad na lamang nung pagbangga nila, 'di ba, sa mga barko natin, pang water cannon nila, 'di ba? Wala silang pakialam kung merong masasaktan, 'di ba? Kasi nga ang gusto nga nila pikunin mismo yung Pilipinas para tayo unang magpaputok at 'pag nangyari 'yon, meron na silang dahilan para gumanti at para makipaglaban na sa atin. Babaliktarin nila lahat 'yan, mga tol. At 'yun ang iniingatan ngayon ng ating AFP. Kaya sila maingat masyado. from the bases. Sa kabila naman ng insidente, patuloy na susunod sa rules of engagement ang mga piloto ng PAF, kasabay ng pagtitiyak na magpapatuloy ang maritime patrols sa West Philippine Sea. Hindi nila nagagawa 'yan, mga tol, kapag may mga kasama tayo. Hindi nila nagagawa yang harassment na ganyan pag may mga kasama tayong nagpapatrol. Nitong nakaraan, kasama natin ng Japan, US, Canada, Australia. O, di ba? Pagmamalaki nila, binuntutan daw nila. Pero hanggang dun lang sila. Wala na silang ibang nagawa, mga tol. Di ba? Wala na silang ibang nagawa. Nakasunod lang sila. Malaking tulong dito ang pagbili ng mga bagong kagamitan, kagaya ng multi-role fighter jets na inaprubahan ng Pangulo at magiging dagdag sa FA-50 jets ng PAF. The procurement process and modernization program of the Air Force is on the level of the higher headquarters already. And the Philippine Air Force only contributes technical expertise and outlines operational requirements, and the decision and procurement details are of the higher headquarters already. Pagbili ng mga bagong kagamitan kagaya ng multi-role fighter jets, malaking tulong sa PAF o Philippine Air Force. Sa ngayon, tiwala ang AFP sa mga asset na mayroon sila na kayang protektahan ang ating teritoryo. Ano naman ang AFP natin 'di ba? Kung ano man yung meron sila na asset, mga tol, talaga na ma-maximize nila yung potential niyan. Ang tagal na nilang nakikipaglaban, mga tol, sa mga rebelde, sa mga terorista. Hindi man ganun kamoderno yung gamit nila, pero talagang nagagamit nila ng mausay at maayos, na didiskartihan nila para mas lalo maging kapaki-pakinabang. Kaya kapag etong AFP natin, mga tol, nagkaroon pa ng mas modernong mga kagamitan, ewan ko na lang kung sino pang makapambulas sa atin para silang nagtampo sa bigas. With what we have, we are good with them. Even Even more, we can perform even better. With what we have, di ba? With what we have, sabi niya, okay na daw sila doon. Pero kung mas marami o mas moderno, mga tol, mas makakapag-perform sila ng mas maayos. Kaya dapat isa yan sa mga pinopondohan ngayon ng gobyerno natin, mga tol. Kesa kung saan-saan napupunta yung pondo, di ba? What we have, we are good with them. Given more, we can perform even better. In addressing situations like this, it is not matching aircraft for aircraft or ship for ship. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate in spite of all these challenges. Ang galing na sinabi ni Commodore Ray Trinidad. 'Di ba? Hindi ito usapan kung ano man yung gamit nila o gamit natin. Hindi ito usapan, mga tol, kung pantay ba tayo ng eroplano sa eroplano nila o ship nila sa ship natin. Ang mahalaga rito yung willingness nila, mga tol, na lumaban at ipagtanggol ang ating bayan sa kung ano man ang meron sila, 'di ba? Mabuhay ang ating hukbong sandatahan, mga tol. 'Di ba? Ito yung mga talagang dapat nirerespeto at ginagalang, 'di ba? Kasi, mga tol, biruin mo, may mga pamilya din yang mga yan. Meron din yang mga mahal sa buhay. Pero syempre, mas nangunguna yung pagmamahal nila sa ating bansa, na willing nilang isakripisyo, mga tol, yung sarili nila para sa atin. 'Di ba? Sa kung ano man yung gamit na meron sila. Hindi na nila tinitignan kung yung kalaban mas moderno o mas malakas yung gamit. Basta ang mahalaga rito yung willingness nila, 'di ba? Samantala, may dalawa ng Chinese research vessel ang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naghahanap na ng langis yan. Ayon sa Philippine Navy, isa rito ang nasa Ayungin Shoal, habang isa ang namataan sa Patag Island. Iruin mo, no? Ine-explore nila yung buong West Philippine Sea, titigas ang mga mukha, no? Patrick, dapat tayo gumagawa nun, mga tol, Dapat tayo nag-e-explore ng sarili nating bakuran, kung ano yung mga nakabaon dyan, kung ano yung mga pwede nating mapakinabangan bilang isang bansa, Di ba ganun yun?
Kapag ikaw merong bakuran, halimbawa mayroon kang biniling lupa, 'di ba? May bakuran ka, babakuran mo 'yan, mga tol. 'Di ba explore mo kung mataba ba yung lupa, pwede bang pagtaniman, pwede ko ba 'tong gawing farm, pwede ba ako mag-alaga ng mga hayop dito? Sila hayop na 'yan, sila yung nag-e-explore mismo sa karagatan natin. Ang tindi, 'di ba? Kaya dapat talaga suportahan natin ang ating hukbong sandatahan kasi hindi tayo magiging malaya kapag hindi natin kayang proteksyonan yung sarili nating bakuran, mga tol. 'Di ba? Pwede nating sabihin, oo, malaya tayo, nagagawa natin lahat ng gusto natin, meron tayong sariling gobyerno, may bandila tayo, pero pag-usapan dito, mga tol, langis, hindi natin mamina. Bakit? Di tayo malayang gawin yan kahit nasa exclusive economic zone natin yan. Maraming banta eh. 'Di ba? So, hindi pa tayo talaga totally 100% na malaya pag ganyan ang nangyayari. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.